Meron ba kayong mga sangkap na nandiyan sa picture? Tara, turuan ko kayo gumawa ng isang merienda. Siyempre, una-una, kakailanganin dito ng tasty bread or loaf bread. Bali, hiwain lang natin yung mga side nito para po maganda yung kalalabasan ng ating recipe ngayon. Yung mga natanggal natin ay hiwain din po natin ito ng maliliit kasi magagamit pa naman natin ito. Bali, pipit-pitin lang natin yung tinapay. Yan. Pwede po kayong gumamit ng rolling pin or kahit anong pang flat. Ako po is baso lang yung ginamit ko. Pwede naman po ito. 6 pieces po muna yung aking plinat na tinapay kasi yun lang yung gagamitin natin na sobra. Sa isang bowl, bale, ilagay ko na po yung tinapay at pagkatapos yung isang can ng century tuna. Hindi ko na po ito sinala kasi kailangan din naman natin yung sabaw at makakatulong din yun na pandagdag sa lasa. At saka yung tinapay po, isisip-sip po yun ng sabaw. Kaya hindi ko na tinanggal yung sabaw. Then after that, nilagyan ko lang siya ng isang sachet ng mayonnaise at itong twin pack ng cheese whiz. Yes, gumamit po ako nito para mas lalong cheesy yung ating gagawing recipe ngayon. Pagkatapos po ay halu-haluin lang to para magsama yung mga Pagkatapos nito ay imekos-mekos lang natin para magsama yung mga sangkap. Then maglalagay ako ng half tablespoon ng sugar para po pampadagdag lasa, pambalanse po sa alat. Then nagdagdag din ako ng 1/4 cup ng grated cheese. Yes po, para mas lalong cheesy at creamy yung ating gagawing recipe niyo. Pagkatapos ay haluin ng mabuti para magsama lahat yung mga sangkap. Kailangan din natin dito ng itlog yan kasi yan po ang kailangan natin mamaya pang sealer at saka pang cook doon sa ating tinapay. Madali lang po yung gagawin natin. Siyempre papalamanan muna natin yung ating flinat na tinapay kanina sa nais nating dami. Pero wag naman po susobrahan kasi lalabas po ito once na isi-seal din natin. Ganyan lang po yung gagawin natin. Bali, i-brush lang natin siya ng itlog na ating binatiyan. Ipa-brush natin yung paligid niya pagkatapos ay isi-seal na po natin. Mas maganda po kung kabilaan yung pagsisil natin sa ating mga tinapay para makatiyak tayo na talagang hindi po ito lalabas mamaya once na ipiprito na po natin. At eto na po yung ating nagawa. Bali nakagawa ako ng 6 pieces na hiniwaan natin sa gilid. Tapos nagdagdag pa ako ng 4 na tinapay kasi sobra po yung palaman. Bali hindi ko na po yung tinanggalan ng mga sides niya. Bali, in-flat ko na lang po pagkatas ay pinalamanan natin. Madali lang yung next procedure. I-coat lang natin ito sa ating beaten egg. Then, pagkatapos, i-coat lang sa breadcrumbs. O, diba? Napakasimple lang talaga nito mga Mars. Pero po ang lasa ay bonggang-bongga. Once nga ma-coat natin lahat ng breadcrumbs, ay ang next natin is ipapry na natin ito mga Mars. Maglagay lang tayo na sa dami ng oil sa kawali. Then, pag mainit na is ilalagay na natin ito isa-isa. Make sure lang po na mahina lang yung apoy natin kasi ang breadcrumbs ay napakadali pong masunog. Papangit naman po ang lasa kapag nasunog yung breadcrumbs. Kaya kailangan low heat lang po ang Then, ipapry lang natin ito sa magkabilang side. At pagkatapos nito ay okay na po siya. Kung gusto niyo pong gumawa ng medyo marami nito, is doblehin niyo lang po yung mga sangkap na ginamit natin at pwede niyo po itong i-store sa ref para po pag kailangan niyo or gusto niyo kumain nito, meron na po kayong ready to fry, o diba? So, natapos na po na i-fry natin, ilagay natin siya sa may tissue paper para po matanggal yung excess na mantika sa ating tinapay. At eto na nga po, taste test na po natin, o diba? Sa simpleng paraan at ilang sangkap, nakagawa tayo ng isang recipe na pwede nating pang merienda or pang almusal at pwede rin pong pambaon. O diba mga Mars, sabi ko sa inyo, napakasimple lang ng recipe na gagawin natin ngayon. Ilang piraso lang na may mga sangkap na kinailangan natin. Minsan meron na tayo sa ating bahay, o diba? Pasensyahan nyo na rin po mga Mars ang background ko kasi may pusa pong umiiyak doon sa kapitbahay namin. Nahanap yata yung kanyang nanay. But anyway, ito na nga. Nakatapos na naman tayo ng isang recipe. Sana po ay may naibigay na naman ako sa inyong idea. Pwede nyo pong dagdagan or ruwasan ng mga sangkap natin na ginamit ngayon. Pwede po kayong maglagay ng grated na carrots. Any
Kahit ano po puwede niyong idagdag para po ma-enhance pa yung ating, tinapay na ginawa ngayon. So, paano mga ka-farm, sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng isang idea na puwede niyo pong gawin sa inyong tahanan at sana po ay subaybayan niyo muli ang aking next na ibabahagi pa sa inyo. Salamat po sa panonood. Bye-bye po. God bless and happy cooking.